Breaking news mga kabayan, nawawala daw ngayon ang presidente ng China na si Xi Jinping. Ang disappearance nito ay nagbunga ng ilang mga katanungan. Pangalawang balita, muli na namang nakakaranas ang China ng matinding pagbaha sa north at west part ng bansa. Pangatlong balita, isa umanong karangalan ang pagpataw ng sanksyon ng China kay former Senator Francis Tolentino. At sinabi din niya na patuloy daw niyang didepensahan ang karapatan ng Pilipinas. Ating alamin ang mga detalye sa mga balitang ito. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang pagkawala ni Pangulong Xi Jinping ng China sa loob ng 2 linggo ay nagdudulot ng mga tanong kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan sa bansa. Inaasahang hindi rin dadalo si Xi sa nalalapit na BRICS Summit sa Brazil na gaganapin sa July 6 at 7. Ito ang unang pagkakataon na hindi dadalo si Xi sa naturang pagpupulong mula nang siya ay maupo sa kapangyarihan. Hindi siya nakita sa publiko mula May 21 hanggang June 5, dahilan upang lumaganap ang mga espekulasyon tungkol sa posibleng pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa loob ng Chinese Communist Party. Si Xi ang General Secretary ng Communist Party at Chairman ng Central Military Commission. Ayon sa mga ulat, si General Zhang Youxia, ang unang pangalawang tagapangulo ng CMC, ang maaaring kasalukuyang may hawak ng kapangyarihan sa bansa. Si Zhang, na miyembro ng powerful 24-member Politburo, ay sinasabing sinusuportahan ng mga senior CCP members na tapat sa dating Pangulong si Hu Jintao. Ang mga kasaping ito ay hindi masyadong ideolohikal kumpara kay Xi, na sinikap ipasok ang sarili niyang ideolohiya sa sistema bilang Xi Jinping thought, na bahagi na ngayon ng mga aklat-aralin at itinuturo sa mga paaralan. Ang mga pangyayaring ito ay nangyayari kasabay ng mga ulat na si Wang Yang ay sinasanay bilang magiging kapalit ni Xi. Si Wang, na isang teknokrata, ay tiningnan noong 2022 bilang posibleng susunod na leader ng China. Ang pagtanggal sa mga general na malapit kay Xi, ang unti-unting pag-alis ng Xi Jinping thought sa opisyal na diskurso, at ang pagbabalik ng mga teknokrata gaya ni Wang ay nagpapahiwatig na si Xi ay unti-unting inaalis sa poder. Sa iba pang mga balita, ang mga lalawigan sa hilaga at kanluran ng China ay isinailalim sa mataas na antas ng babala dahil sa posibilidad ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, dulot ng matitinding pag-ulan mula sa monsoon na pumatay na ng hindi bababa sa 7 at nagpalikas ng maraming komunidad sa bansa. Ang walang humpay na ulan mula sa taon ng plum rain season ay nagdulot ng nakamamatay na pagbaha sa maraming lalawigan, dahilan upang maglabas ang mga autoridad ng red alert habang gumagalaw ang bagyo mula Sichuan sa timog kanluran, papunta sa Gansu sa hilagang kanluran hanggang Liaoning sa hilagang silangan. Isinasagawa na ang mga operasyon ng pagsagip sa Henan Province, kung saan bumigay ang isang ilog malapit sa bayan ng Taiping, na nagresulta sa pagkamatay ng 5 at pagkawala ng 3 iba pa. Ayon sa state media, mahigit 1,000 emergency workers ang ipinadala sa lugar. 2 pa ang namatay sa isang landslide sa isang construction site sa Gansu Province, kung saan labis na nababad sa ulan ng lupa, dahilan upang tumaas ang panganib ng mga pagguho. Sa kalapit na Hebei Province, inatasan ni Pangalawang Punong Ministro Zhang Guoqing ang mga opisyal na maagang ilikas ang mga residente sa kanyang 2 araw na inspeksyon. Ang matitinding pag-ulan ay patuloy na hamon para sa pamahalaan ng China. Noong nakaraang taon, nagdulot ang plum rain ng mahigit sa 10 bilyong dolyar na pinsala sa ekonomiya, kabilang ang infrastruktura at agrikultura. Ang mga pag-ulan ay konektado sa East Asian monsoon at itinuturing ng mga siyentipiko na bunga ng pagbabago ng klima at pag-init ng mundo. Sa Guangxi, sa timog ng China, iniulat ng lokal na media ang pagguho ng ilang gusali matapos bumigay ang pundasyon ng mga ito dahil sa labis na tubig. Sa isang video na beripikado ng Reuters, makikitang bumagsak sa ilog ang isang 5 palapag na gusali sa Xinzhou. Samantala, sa iba pang mga balita, sinabi ng dating senador na si Francis Tolentino noong Martes na isang karangalan ang mapasama sa ipinataw na sanksyon ng China
kaugnay ng umano'y labis na mapanirang pag-uugali niya sa mga isyung may kinalaman sa China. Inanunsyo ng Foreign Ministry ng China ang sanctions laban kay Tolentino isang araw matapos magtapos ang kanyang termino sa Senado, matapos matalo sa halalan noong Mayo. Hindi na pinapayagang makapasok si Tolentino sa mainland China, Hong Kong at Macau. Sa tugon niya sa sanksyon, sinabi ni Tolentino, "Ang parusang ito ay isang karangalan at patunay ng aking matatag na paninindigan na protektahan ang pambansang interes at dangal ng ating mga kababayan. Walang dayuhang puwersa ang makakapagpatahimik o makakabawas sa aking determinasyon na ipaglaban ang ating soberanya. Ako ay Pilipino at taas noo kong ipagmamalaki ito." Ayon sa Foreign Ministry ng China, sa matagal na panahon, sa pansariling interes, isang maliit na grupo ng mga anti-China na politiko sa Pilipinas ang patuloy na gumagawa ng masasamang pahayag at hakbang na nakakaapekto sa interes ng China at sa ugnayan ng China at Pilipinas. Dagdag pa ng Beijing, matibay ang paninindigan ng gobyerno ng China na ipagtanggol ang pambansang soberanya, seguridad at mga interes sa kaunlaran. Samantala, sinabi ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas na napansin nito ang naturang sanksyon. Bagamat ang mga hakbang na ito ay nasa loob ng legal na karapatan ng China, hindi ito nakatutulong sa mga pagsusumikap na muling maibalik ang tiwala at mapaunlad ang bilateral na relasyon. Ayon sa DFA. Sa huli, iginiit ni Tolentino na hindi siya matitinag. "Patuloy kong ipaglalaban ang nararapat sa ating bansa, kasama ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard at ang ating matatapang na mangingisda na umaasa sa dagat na ito para sa kanilang kabuhayan." Sa iba pang mga balita, nagliliyab ang tensyon sa Persian Gulf. Ngayon lang, lumala ang sitwasyon ng bombahin at sirain ng mga American ship ang dalawang oil platform ng Iran. At pagkatapos ay sinalakay pa ang isa. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa buong rehiyon. Galit na galit si President Ali Khamenei ng Iran. Tinawag itong isang malaking pagkakamali at nangakong gaganti ang Iran sa anumang paraan. Sa isang matapang na hakbang na nagdudulot ng gulat sa pandaigdigang ekonomiya, nagbabanta ang Iran na harangan ang Strait of Hormuz. Ang makitid na daanan ng tubig na ito ang dinadaanan ng halos 20% ng langis sa mundo, na nagkakahalaga ng humigit kumulang $1 bilyong araw-araw. Ang hakbang ng Iran ay tugon sa kamakailang airstrikes ng United States sa kanilang nuclear facility, na mas nagpalala sa umiiral ng conflict sa pagitan ng dalawang bansa. Umaasa ang Tehran na guluhin ang global energy supply, magpataas ng presyo ng langis, at itaas ang gastos sa mga pangunahing bilihin tulad ng gas at pagkain. Ang ganitong estratehiya ay naglalayong magpilit ng konsesyon mula sa United States sa pamamagitan ng paglikha ng economic turmoil sa buong mundo. Ngunit habang nakikita ito ng Tehran bilang isang panggipit na maaaring maging epektibo, nag-aalok ang kasaysayan ng babala, ang Operation Praying Mantis noong 1988. Noong unang bahagi ng 1980s, dalawang bansa sa Gulf, ang Iran at Iraq, ay nasa isang brutal na giyera na tumagal ng maraming taon. Nagsimula ito nang dumaan ang Iran sa isang revolusyon noong 1979 kung saan ang lumang monarkiya ay napalitan ng isang Islamic Republic. Sa panahong ito, ang bago nitong gobyerno ay sinusubukan pa ring makakuha ng kontrol at patatagin ang kapangyarihan nito sa isang rehiyong puno ng kaguluhan. Nakita ito ng pinuno ng Iraq, si Saddam Hussein, bilang isang pagkakataon upang umatake batay sa ilang dahilan. Una, nag-aalala si Saddam na ang bagong Islamic regime ng Iran ay naging isa sa mga pinakamapatay na giyera sa modernong kasaysayan ng Middle East. Habang nagpatuloy ang labanan hanggang sa huling bahagi ng 1988, desperado ang magkabilang panig na saktan ang isa't isa. Arab, ang pag-atake sa mga tanker at pasilidad ng langis ng Iran sa simula pa lang ng giyera. Lumaban ang Iran sa pamamagitan ng pag-target hindi lang sa mga barko ng Iraq, kundi pati na rin sa mga tanker mula sa mga neutral na bansa, lalo na sa mga sumusuporta sa Iraq, tulad ng Kuwait at Saudi Arabia. Ginamit ng Navy ng Iran at ng Revolutionary Guard ang mabilis na bangka, mina, at maging missiles upang tamaan ang mga barko. Ang mga pag-atake na ito, na madalas tawaging tanker war, ay ginawa ang Gulf na isang mapanganib na lugar para sa sinumang naglalayag dito. Pagsapit ng 1986, mahigit 100 ships na ang tinamaan
at ang bayarin sa insurance para sa mga tanker ay tumaas ng husto. Kinakabahan ang mundo at hindi na ito kayang baliwalain ng United States. Nagpakita ang oportunidad para sa aksyon nang lumapit ang Kuwait. Ang Kuwait, isang maliit ngunit mayaman sa langis na bansa, ay nasa mahirap na sitwasyon. Ang mga tanker nito ay tinatamaan at kailangan nito ng proteksyon. Noong 1987, humingi ng tulong ang Kuwait sa United States at sa Soviet Union. Nakita ng United States ang pagkakataon upang igiit ang impluensya nito sa rehiyon at panatilihing dumadaloy ang langis. Pumayag itong i-reflag ang 11 tanker ng Kuwait. Ibig sabihin, ililipad nila ang bandila ng Amerika at makakakuha ng proteksyon mula sa Navy ng United States. Tinawag itong Operation Earnest Will at nagsimula ito noong July ng 1987. Nagpadala ang United States ng mga barkong pandigma, kabilang ang mga frigate, destroyer at isang aircraft carrier upang i-escort ang mga tanker na ito sa Gulf. Isa itong matapang na hakbang, ngunit inilagay nito ang United States mismo sa puntirya ng Iran. Hindi nagustuhan ng Iran ang mga barkong American sa itinuturing nilang sarili nilang teritoryo. Ngunit hindi bulag ang Navy ng United States. Batid ang masamang hangarin ng Iran. Alam ng Navy na hindi ito magiging madali. Hindi malaki ang Navy ng Iran, ngunit palaban ito. Mayroon itong halo-halong frigate, fast attack boat, at speedboat na armado ng missile at machine gun. Ginamit din ng Iran ang mga naval mines na mura, mahirap makita, at maaaring magdulot ng seryosong pinsala. Ang mga minang ito ay madalas na inilalagay sa mga shipping lane, lumulutang sa ilalim ng ibabaw, naghihintay na tamaan ng barko. Mataas na ang tensyon ng 2 buwan pa lang ang Operation Earnest Will, may minahan ng Iran ang tumama sa isang reflag tanker, ang Bridgerton. Ngunit kahit nasira ng mine ang Bridgerton, hindi nito nilubog ang barko o nagdulot ng pagkamatay. Nakita ito ng United States bilang isang seryosong babala, ngunit hindi sapat upang bigyang katwiran ang agarang military retaliation. Sa halip, nag-focus ang United States sa pagpapahigpit ng seguridad, pagkuha ng intelligence, at paghahanda para sa isang mas kalkuladong tugon. Noong Setyembre ng 1987, isang helicopter ng United States na nagpapatrol ang nakakita sa barko ng Iran na Iran Azir na naglalagay ng mines sa international waters sa ilalim ng takip ng gabi. Mabilis na kumilos ang Navy SEALs, sumakay sa barko at nakakita ng mga mapa at mines na nagpapatunay sa tuso na plano ng Iran. Nilubog ng United States ang Iran Azir, nagpadala ng babala, ngunit hindi nagsimula ng ganap na labanan. Isang umaga, noong October ng 1987, isang tanker ng langis ng Kuwait na tinatawag na Sea Isle City na may bandila ng Amerika ang tinamaan ng Iranian Silk War missile. Ang epekto ay mapangwasak para sa crew. 18 na katao ang nasaktan, nabulag ang kapitan ng American, at isa pang crew member ang nawalan din ng paningin. Kahit hindi lumubog ang tanker, seryoso ang pinsala. Niyanig nito ang Washington. Kahit sinubukan ng United States na iwasan ang direktang laban, hindi ito maaaring hindi sagutin. Sadyang pinaputukan ng Iran ang isang barko na may bandila ng United States. Kaya 3 araw pagkatapos, gumanti ang United States sa Operation Nimble Archer. Binomba ng mga Navy destroyer ang 2 oil platform ng Iran, ang Rostam at Rashadat, na nagsisilbing base para sa mga pag-atake ng speedboat. Nagliyab ang mga platform, nasira ang kanilang radar at mga baril, nagbigay ng malaking pinsala sa kakayahan ng Iran na sumalakay sa Gulf. Gusto ng United States na magsilbi itong babala para sa Iran na umatras, at sa loob ng ilang panahon, nagtagumpay ito. Sa mga sumunod na buwan ng 1987 at unang bahagi ng 1988, nagkaroon ng tensyonadong cat-and-mouse game sa pagitan ng mga barko ng United States at mga bangka ng Iran, kung saan nagpapalitan sila ng warning shot at helicopter chase. Patuloy na tumaas ang pressure ng noong April 14, 1988, ang USS Samuel R. Roberts, isang guided missile frigate, ay tumama sa isang mine na nagdulot ng malaking pinsala at ikinasugat ng 10 marine. Kinumpirma ng United States na gawa ng Iran ang mine. Hindi lang ito isang random na pag-atake. Ito ay isang direktang hamon sa presensya ng Navy ng United States sa Gulf. Armed with concrete evidence, hindi papayag si President Ronald Reagan na palagpasin ito. Ang United States ay nahiya na sa rehiyon. Una ay sa Iran,
hostage conflict noong 1979 kung saan binihag ang 52 Americans sa embahada ng United States sa Tehran. At muli ay sa 1983 Beirut Barracks bombing kung saan 241 American peacekeeper troops ang namatay. Nais ni Reagan na magpadala ng malinaw na mensahe, "Attack the United States and you will pay the price." Ang planong tinawag na Operation Praying Mantis ay mabilis na ginawa. Ang layunin ay tamaan ang Navy ng Iran at mga military assets sa Gulf na nakatuon sa dalawang oil platform na ginagamit bilang mga command post ng Iran, ang Sasan at Siri. Nais nilang sirain ang mga ito upang pahinain ang kakayahan ng Iran na sumalakay. Bumuo ang Navy ng United States ng isang malakas na puwersa para sa operasyon na itinakda sa April 18, 1988. Tatlong Service Action Group o SAG ang itinalaga sa iba't ibang target. Ang SAG Bravo kasama ang destroyer USS Merrill, destroyer USS Lind McCormick at amphibious ship USS Trenton ay haharapin ang Sasan platform. Ang SAG Charlie kasama ang cruiser USS Wainwright, frigate USS Simpson at destroyer USS Bagley ay inatasan sa Siri platform. Ang isang ikatlong grupo, SAG Delta, kasama ang destroyer USS Jackson Williams, USS O'Brien at USS Joseph Strauss ay hahawak ng anumang barko ng Iran na lalabas upang lumaban. Ang air support ay ibinigay ng carrier USS Enterprise, A-6 intruder plane at F-14 Tomcat fighter. Handang sumakay sa mga platform ang Marine at Navy shells kung kinakailangan. Bago umatake, binigyan ng United States ang mga tauhan ng Iran sa mga platform ng babala na lumikas. Ngunit sa halip ay gumanti ang mga Iranian sa pamamagitan ng pagpapaputok ng anti-aircraft gun. Nagsimula ang pag-atake sa Bukang Liwayway. Ang SAG Bravo ay nagpapaputok ng mga baril at gumamit ng mga helicopter upang bombahin ang platform ng Sasan na agad itong winasak. Pagkatapos, pumasok ang Marine upang sirain ang natitira, kabilang ang radar equipment at communication gear, at kumuha ng mahalagang intelligence. Sa Siri platform, sinunod ng SAG Charlie ang parehong playbook. Binomba ang platform hanggang sa maging isang nagliliyab na wasak. Ang pagkawasak ay napakakumpleto na tinanggal ng mga commander ang plano na sumakay na nagpakita sa Iran na kayang durugin ng United States ang kanilang mga kuta sa Gulf nang hindi pinagpapawisan. Gaya ng inaasahan mula sa nasugatang pagmamalaki, hindi umupo ang Iran at mabilis na nag-react sa matinding pag-atake ng United States. Ang kanilang Navy at Revolutionary Guard Corps ay handang ipagtanggol ang kanilang teritoryo kahit pa alam nilang mas superior ang sandata at teknolohiya ng kalaban. Ang kanilang unang tugon ay nagmula sa Joshan, isang mabilis na fast attack missile boat na armado ng Harpoon missile. Sumalaki ito sa USS Wainwright, isang guided missile cruiser ng United States na nagpaputok ng missile. Ngunit sa kabila ng pagiging mabilis at mapanganib ng Joshan, naligaw ang missile nito. Agad na gumanti ang United States gamit ang kanilang mas advanced na sistema ng baril at missile. Ang Joshan ay nilubog sa loob lamang ng ilang minuto at halos 30 sa mga crew nito ang namatay. Ito ay isang malinaw at matinding paalala na ang paghamon sa Navy ng United States ng direkta ay masamang ideya, isang aral na tila hindi pa ganap na natutunan ng Iran. Hindi nagtagal, lumabas naman ang Sahand, isa sa pinakamakapangyarihang frigate ng Iran, mula sa daungan ng Bandar Abbas. Nakita ito ng mga A-6 intruder aircraft mula sa carrier USS Enterprise na agad itong pinuntirya. Sinubukan ng Sahand na lumaban, nagpaputok ng anti-aircraft fire at gumagawa ng mga maneuver upang makaiwas. Ngunit sa huli, ang pinagsamang puwersa ng himpapawid at dagat ng United States ay napakalakas. Matapos matagumpay na maiwasan ang mga unang atake, pinakawalan ng A-6 kasama ang mga barko mula sa SAG Delta ang isang mapangwasak na pag-atake gamit ang Harpoon missile, laser-guided bomb at putok ng baril. Tinamaan ang Sahand sa iba't ibang bahagi nito at sa huli ay sumabog ang amunisyon ng barko. Lumubog ito na ikinamatay ng halos 45 Marine. Ito ang pinakamalaking barkong pandigma na nilubog ng Navy ng United States mula noong World War II, isang malaking dagok sa moral at kakayahan ng Iran.